nagbibigay kami ng legal advice. Kasama ko ang aking boss na si Attorney Julius Victor C. Degala. At ayan, nagtingin-tingin kasi ko ng mga katanungan nyo at sasagutin ng boss ko yung mga karaniwang tanong ng ating mga viewers, manonood dito sa TikTok, pati na rin sa Facebook. Okay, boss, gano'ng tagal na kayong lawyer sa practice, ganyan, as a litigation lawyer? Siguro, ang pagsagot ko dyan ay medyo komplikado. Sapagkat ang tatay ko, abogado, ang kuya ko, abogado, then ako naging lawyer. Hindi pa ako formal na lawyer, ay talagang alam ko na po yung mga legal processes, documentation, at marami pang iba. Kaya for more than 30 years ay exposed na ako sa pagiging abogado. And then sa pagiging actual lawyer naman, ako po ay naging full-fledged lawyer way back March 26, 2012. Wow, kabisado yeah. pa, no? Ito tanong karaniwan ng mga viewers natin. Ano ang dapat gawin pagka nakasuhan? Ang unang-unang dapat gawin ay sumangguni ka sa isang abogado. Huwag kang mag-alala kasi sinasabi nila mahal ang presyo ng abogado, no? May mga nagbibigay naman po ng libreng legal services, magtiyaga lamang kayo. At saka siyempre, yung totoong wala kayong kakayanan magbayad ng pribadong abogado. Saan yung mga free legal services na yon? Unang-una, pwede kayo pumunta sa iba't ibang sangay ng Integrated Bar of the Philippines. Sa bawat probinsya naman po may sangay yan. At pwede rin po kayo pumunta sa mga munisipyo. May mga municipal legal officers dyan. Bukod sa PAW yan. Bukod sa PAW. Ayan, pwede rin kayo pumunta sa provincial legal officer sa inyong kapitolyo naman. At katulad nga na nabanggit mo, meron din po tayong mga public defenders or ang tawag doon ay public attorney's office. Tapos katulad namin, nagbibigay kami ng mga free legal advice, services, mga pro bono, tama ba? Actually, yung boss ko, napakadami niyang mga pro bono cases kung sa totohanan lamang. Okay, ano ang dapat gawin kapag ka naka-receive ng subpoena? Pag sinabi mo sa puwina, ano yan, criminal case yan, ano? So, kasong kriminal yan, I strongly advise you, sumangguni ka talaga sa abogado. Una, ang isang sapuina, ang ibig sabihin niyan, merong formal na reklamo laban sa inyo kung saan may mga aligasyon at ebidensyang nakalagay. At ikaw ay binibigyan lamang ng 10 araw o 15 araw, yung ibang pagkakataon, na sumagot o mag-file ng iyong counter affidavit. Kung saan papasinungalingan mo at kukontrahin ang mga aligasyon at ebidensyang isinampa laban sa iyo. Otherwise, baka tumuloy sa husgado yan at ikaw ay ma-issuehan ng warrant of arrest. So, kailan na-i-issue yung warrant of arrest? Pag sa ilalim ng Department of Justice, yung mga iba't ibang sangay ng piskalya, kapag nakita ng isang investigating prosecutor na mayroong probable cause with reasonable certainty of conviction, pwede niyang i-file ang kaso sa hukuman. At kapag sa hukuman naman nakita na kumpleto ang rekado ng final na kaso, tama ang aligasyon, tama ang proseso, tama ang ebidensya, mag-i-issue ng mandamiento de arresto or warrant of arrest ang husgado. Okay. Gano'n po ba kabilis daw yung pag-i-issue ng warrant of arrest from the time na na-file yung complaint? Karaniwan? Karaniwan, within 1 week from filing of the case. Ang mga judges po ngayon, nakikita po natin talagang napakasisipag po. Yung iba naman po, pag hindi masyadong kumbinsido, ay naggagawa po sila ng pwedeng clarificatory conference or nagtatanong-tanong din po sila. So, usually po, pwedeng lumabas yan ng 1 week or within 30 days from filing of the case. From the time na na-file ng piskalya yung information sa korte. Pag na-file yung information sa korte. Pero ano po ba yung difference nung pag-file sa piskalya at pag-file sa korte? Una po, sa piskalya, ang isa sa pa sa inyo ay isang reklamo ng respondent, ng complainant, Tapos bibigyan ka ng pagkakataon, usually 10 days para mag-file ng counter affidavit. Ang tinitignan dito ay ang probable cause
na ikaw nga ang may sala nung kasong yon o nung nirereklamong yon. At merong reasonable certainty of conviction o malinaw ang batayan para ikaw ay mapatunayang may sala. Kumbaga po, boss, doon sa piskalya, yung procedure doon ay preliminary investigation. Yes, ang Sa tawag ko korte dyan, naman, preliminary investigation. So, yan ay ifa-file sa husgado bilang information. Sa husgado, ang complainant doon ay people of the Philippines. Yan, malaking kaibahan na yan. Tandaan natin sa piskalya, ang complainant doon ay yung pribadong tao. Sa husgado po, pag criminal case, people of the Philippines yan. Ibig sabihin, ang estado ang kalaban mo. paano naman pag At civil yung case? private complainant ay magiging testigo na lamang. Okay. Pagka civil case naman, anong kaibahan niya sa criminal case? Kasi sabi niyo nung una, people of the Philippines kapag ka-criminal case. Pag civil case, Una-una sa civil case po, wala naman pong preliminary investigation yan. Usually direct filing sa husgado yan. At mananatili yung katauhan. Ibig sabihin, kung sino yung plaintiff, ang tawag kung sa criminal case po, complainant ang tawag, sa civil case po ay plaintiff. Pagkatapos po, sa criminal case, yung idinimanda mo, ang tawag po sa kanya ay akusado. Sa civil case po, ang tawag po sa kanya ay respondent or defendant. yes. Okay. And usually kapag ka-civil case, may mga out-of-court mediation na kailangan gawin. Halimbawa, yung sa mga barangay. Tapos, kailangan padalhan din ng demand letter. Kumbaga, para i-exhaust yung remedies outside of court. Kasi hindi ganun kagusto ng korte na direkta agad. Kung kaya namang ayusin. Totoo yan, sapagkat sa civil case, kasabihan nga wala namang talagang personal na alitan na matindi yung dalawang yon. Maaring galing lamang yan sa kontrata o sa pag-uusap o doon sa mga bagay-bagay na akala natin nagkasundo. Yung pala, sa bandang huli, hindi nagkaintindihan. So, ang ginagawa ng husgado yan ay pinipilit nila na pag-ayusin yung magkabilang panig sa iba't ibang pamamaraan. Kaya nga meron tayong tinatawag na alternative dispute resolution. Andiyan na lahat yan, yung sa barangay, yung sa ating mediation center, gano'n. Family court, mediation, ganyan. At isa pang malaking kaibahan ng criminal at civil case, Attorney Eunice, ay ang warrant of arrest. Sa civil case po, walang warrant of arrest. Yes. Sa criminal lang meron. Okay? Unless, of course, gumawa ka ng contempt of court, talagang pakukulong ka ng huwes. Kapag ka binastos mo yung juez Husgado, sa harap niya, pwede kang agad-agad ipatampot at ipakulong. Okay, so ayan. Anong advice nyo, boss, sa mga nangangailangan dyan ng mga legal advice sa mga namumroblemang legal? Nakikiusap po ako, wag po kayong mag-rely sa internet lamang. Marami po ako nakikita ngayon na pag gumagawa ng counter affidavit ay nag-google or gumagamit ng internet. Copy-paste. Hindi po ganon. Hindi po kami mag-aaral. Kami mga abogado, hindi kami mag-aaral at google ng malaking halaga para lamang talunin ng internet. Yes. Ang sinabi ko nga po kanina, ang unang-unang dapat ninyong gawin ay sumangguni sa isang abogado. Mamaya magbibigay ng advice si Attorney Juvic sa mga law student nating mga viewers. Kasi maraming mga nanghihingi ng study tips kung paano makasurvive sa law school, paano magda before the bar exam. So, mamaya. Okay? End muna namin. Bye-bye! Kasi mahaba na.